Pag-uusapan ho natin itong nag-viral sa social media na isang ama nagpatato sa noo ng logo ng isang food store. Dahil sabi po doon sa kanilang post, gusto mong magka 100K. Ganun na ganun. Ay makikita. Yan. Kaya mo yan bang gawin? Post, oh. Kaya mo bang gawin? Ayan oh. Ipatato sa noo. At 100,000. Si tatay talagang frustrated at gusto niya lang maipagamot yung anak, maibili yung mga gamit yung kanyang anak na may Down syndrome, nagpatato. Kinuna niya pa yung sarili niya. Ayan, yan ang tato nung, ano ba ito? Taragis Takoyaki. Taragis. Nung una po, ayaw pong i-honor nung Taragis na yan dahil sabi nila prank lang daw yan dahil April Fool's Day. At meron naman daw silang nakalagay na disclaimer sa baba. Hindi nabasa ni tatay. Nagpatato ka agad. Ng Taragis. Taragis talaga, no? Pero naibigay din after nag-react na yung mga netizen at nagalit sa Taragis at sinabi, ibigay nyo na yan. Pero may mga nagsabi din, tanga ka. Bakit ka nagpatato? Siyempre kung, di ba? Wala na. Kung ikaw ay mahirap at kailangan mo ng pera para sa anak mo ito Tama. Diba? You will do everything. Anyway, hingan natin ng reaksyon dyan, yung ating pong IT analyst at expert, si Art Samaniego. Sir Art, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat at mga nakikinig at mga nanonood. Si Erwin Tulfo po ito, kasama po si Aljo Bidiho. Live po tayo sa PTV Nationwide at sa Radyo Pilipinas. Sir Art, ito po yung sinasabing prank gone wrong sa social media. Pero meron po bang mga batas ngayon o pamantayan, sir, para hindi naman mabiktima yung mga kababayan natin na ordinaryo mga kababayan ho natin na maloko ng mga ganitong klaseng prank o mga panloloko sa social media, Sir Art? So, nagpapakita lang to kung gaano kadesperado yung mga Pilipino. Ito, prank siya, pero pwede din tong palitan natin na maging scam. Opo. So, libo-libo po ang nabibiktima ng mga scam dahil sa mga ganito. Buti nga to, ito si tatay nakakuha ng pera. Okay. Pero yung prank, same papangakuan ka, pero wala kang makukuha. Ito, tattoo lang to pero isipin mo yung pangako ng mga scammer dun sa mga biktima. So yung 3,000 mo magiging 50,000 sa loob ng 3 oras. Padala ka sa akin ng 3,000. So desperado yung tao, last money na niya. So same reason din, merong sakit yung anak, magpapadala yan ng 3,000, 60,000 sa loob ng 3 oras. Pagkatapos walang makukuha. Let me ask you this, Sir Art. Wala bang tayong batas dyan patungkol sa mga yan? Kasi bago lang ito, social media, internet. Wala ba tayong batas dyan na yung mga panloloko sa internet, yung mga prank na ganito o yung mga scam, Sir Art? Kasi marami yung naloloko or meron? So, wala akong hindi ako familiar kung may batas laban dito. Pero sinasuggest namin, nung inimbitihan kami ng Kongreso, sinuggest namin na kailangan talaga natin ng mga regulation at mga batas tungkol dito. Okay. Kasi nga, maraming gumagawa niyan para lang content. Tsaka, siyempre, may kita sila dyan O, yung iba. Oo. Pero ito nga, maliit na grupo lang ang naapektuhan nito mga prank. Ang mas malaking grupo na naapektuhan na milyon-milyon ang nawawala, daang libo. Yung mga tao din na ganito din ang ginagawa, nang loloko din sila. Pero hindi prank, kundi scam na. Pero balikan ho natin yung mga social media influencers, yung mga vloggers. May mga nakikita po ako follow me, meron kang 10,000. Diba? Follow me. Simple ho ito. I mean, whether true or not, sir, pero di ho ba dapat tayo lalo na pag tayo ay celebrity, social media celebrity influencer, dapat isipin din natin na meron tayong social responsibility towards our neighbors. Sir Art, will you agree with me? Ay nako, 100%. Isa pa po nagiging problema ng mga influencer natin. Ito yung nang-recruit ng mga tao para magsugal. Oo nga. Maraming ngayon, May mga... Ang dami nila at madami ang nalululong sa sugal dahil sa ang dami nilang followers. Oo.
May mga million na followers into mga to. May iba tayo. So dapat, Opo. Sir Art, no, may iba tayo. Yung iba halos naguhubad na sa social media eh. Oo. Hindi ba ibaban yan? Hindi wala po. Kaya yun ang tanong natin namin ni paring Aljo, Sir Art. Wala ba tayong panuntunan dyan na yung iba halos ipakita na Halos sabi lahat, ang ganda ng kotse pero yung sa harap ng kotse babae, kitang-kita na yung kalangitan. Jesus Maria Josep. Hindi mo titingnan yung kotse, yung kalangitan ng babae ang makikita mo. Yo. yun nga. Palagay ko wala po tayong batas dito. Wala, hindi talaga ako familiar dito kung meron tayong batas. Wala. Pero ito nga, kailangan na i-regulate yung mga to. So, pero hindi kaya ang sasabihin na naman ng mga tao, sir, ito ay violation ng kanilang karapatan bilang sa social media, just like in the press, like violation of press freedom. Hindi kaya baka mapulaan naman ng gobyerno, Sir Art? Pero kung ako personally, pwede kong isakripisyo ang konti ng freedom ko para lang maprotektahan yung mas nakararami. Kasi ang dami talaga nagiging biktima ng mga, dami naluloko ng mga scam, no? Scam kaya obscenity. Pag yan may obscenity, mga obscenity eh. Exemption yan doon sa freedom of speech eh. Opo. Anyway, Sir Art, so pag mga ganito wag ho muna maniwala, no? Kasi magpatato ka, ngayon baka may mga gumaya, alam naman ho dito sa ating bayan, maraming gaya-gaya. Magpatato ka sa pisngi ng ganito, baka may sumunod na naman, tapos meron silang rejoinder or disclaimer sa baba, prank lang ito, wag mong sundin. Di po ba? Tapos maliliit pa yung letra. Kaya po, ang lagi namin tayo sa mga kaibigan namin at sa mga yung mga binibigyan namin ng mga seminars at talk, dapat po magduda tayo. Hindi masamang magduda. Kung ano yung nakikita. Ito kung nagbasa lang si tatay, hindi siya magpapatato. Kung binasa niya lang na April 1 post yun, alam niya. Pero kaya, sir, dapat maging critical thinker tayo. May nabasa ako kasi talagang desperado po si tatay. Gusto niya lang mabigay yung gusto ng anak niya, ipangangailangan ng anak niya na may Down syndrome, kailangan ng gamot, kailangan ng mga equipment ng bata na may Down syndrome. Kaya ginawa niya yun. Nung natanong ho siya, yun ho yung sagot niyo. Sa parang hahamakin ang lahat, maibigay lamang ang pangangailangan ng aking mahal sa buhay, Sir Art. Ganon din yung ginagawa ng yung mga scammer, lalo na yung task scam, na kunyari may ipapagawa sa'yo, maglalay ka lang. Talaga makikita mo yung pag-uusap nila, nagmamakaawa na naibalik yung pera na naibigay nilang 3,000 kasi pambibili nila ng gamot. Nagmamakaawa doon sa scammer. Hindi naman maaawa yung scammer sa iyo. Tama so, po. Buti ito yung may-ari ng Taragis. Buti naawa siya. Naawa, oo. So, syempre may backlash yun sa kanya, nag-backfire na. So, nagbigay siya ng tulong ngayon na 100,000. Pero kita mo, milyon yung inabot niyang ngayon. Na mga nag-trend talaga siya. Nag-trending siya. Nag-trending yung kanyang tindahan. So, give and take lang yun, sir. Nagbayad siya ng 100. Pero I'm sure yung customer siya dadami dahil ano ba itsura itong Taragis nito? Ano ba lasa ng pagkain nito? And everybody, syempre tataas po yung sales niya, di ba? Oo, ganda ng publicity niya sa halagang 100,000. Ang ganda ng publicity. Anyway, Sir Art Samaniego, IT Analyst, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Gawa rin kaya tayo ng gimmick dito sa Punto Asintado. Anong gawin? Bibigay tayo ng 1 million. Okay, anong gagawin? Wag naman patato sa dugo, ha? Wag naman. Isipin mo. Tanungin ko itong 3 consultant ko. Ayusin nyo mamaya, ha? Wala pa nga. Yung dagdag na 2.5 Kape lang, ha? tinulugan kagabi dahil naunahan ng inom. Yan, ha? Sige. Hindi, sabi ko, isipin pa lang. Wala naman. Plano pa lang. Kausapin ko pa lang itong 3 consultant. Okay. Yung sa 2.5 pa lang, hindi nga namin matapos-tapos. Pero okay. Okay, si si Colonel Jean Fajardo Kong, ang tagapagsalita ng PNP, Philippine National Police, makakausap natin. Colonel Fajardo, magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Erwin, Sir Aljo, at sa lahat po ng taga-subaybay sa inyong programa. Magandang umaga po, sir. Colonel, I'm sure nakarating na sa inyo itong nangyaring prank ng isang fast food store
nasabi pag nagpatato ka ng kanilang logo ay bibigyan ka ng 100,000. So isang ama, nagpatato ka agad, pero doon sa baba nung post may disclaimer na prank lang ito dahil April Fool's Day, pero ginawa niya. Yung mga ganitong klase, ma'am, pwede bang habulin ito ng Philippine National Police, yung mga pranksters na gano'n na nakakasakit na ng mga kapwa nating mga kababayan natin? Do we have such law, Colonel Fajardo? Dito sa particular na kaso po na ito, Sir Erwin, ay obviously ay kung titingnan natin ay may personal damage ito na inflict dito po sa nagpatato. Obviously po ay permanent na po itong tattoo sa noo po ni tatay po, no. So I understand ay because nag-viral na nga po ito, I think the owner was forced to honor yung kanyang publicity na magbabayad siya ng 100. Opo. But kung sa tanong ko, will the owner will be criminally liable for the prank, ay papag-aralan po natin yan kung ito pong ating tatay ay willing po na magsampa po ng criminal case para sampahan po natin siya ng kaso. But clearly, dito po sa insidente po na ito, sir, ay again, dun sa pananaw po at sa pagkakaintindi po ni tatay, ay totoo po itong nangyaring contest, kaya siya nagpatato, ay obviously sa kanyang pagkakaintindi ay hindi ito prank lang, hindi ito April Fool's Day lang na joke. Kaya tinotoo niya. At because nga po nag-viral na, I think napilitan po talaga itong owner na i-honor po itong pinalabas po niya na contest po. My next question, Colonel, is there's a difference between prank at saka scam. Yung scam po ay hihinga mo ng kwarta. Yung prank naman ay biro na ganito. Pero masakit na biro ho ito. I'm sure, sir, sa scam tayo, online scam, meron na tayo mga batas na in place na yung mga cybercrime na pwedeng idemanda. Pero dito sa ganito mga prank, wala po yata tayong batas. Tama po ba, Colonel, na kahit na nakasakit na sa kababayan natin, wala tayong batas. Kaya medyo hirap or tali ang kamay ng ating mga otoridad at kailangan pang pag-aralan paano kasuhan itong mga ganitong klaseng prank na nakakasakit na kababayan natin, Colonel? Meron naman pong specific tayo na batas, sir. Kung matatandaan mo, merong isang insidente, sir, na mga vlogger din na pinalabas na may kidnapping na incident at sakto may pulis po tayo doon na nandun na akala ay totoo yun, ay binunutan sila ng baril at sila ay pinasuhan. So pagka meron pong particular case na po pwede po tayong maisampa, ay talagang sinasampahan po natin ang kaso. Meron din pong mga prank na joke lang na nagbiro po na meron silang bomba na hawak at meron silang pasasabugin nila yung isang establishmento. Meron po tayong particular case po na po pwede pong isampa sa kasya. So depende po yan, case to case basis po yan, Sir Erwin. Kung may particular case po tayo sa ilalim po ng revised penal code at sa mga special laws po natin, pwede po natin silang kasuhan po ng criminal case po. So kung kunwari magreklamo si tatay, kunwari hindi na ibigay sa kanyang pera at nagreklamo, pwede po siyang sampahan ng PNP. Itong Taragis owner na ito dahil sa ginawa niya, pwede yon o hindi pa rin, ma'am? Pwede pa rin natin silang kasuhan, Sir Erwin. Sabi ko nga, kung ito ay papasok nga sa feeling ni tatay na na-scam siya, ay pwede natin siyang kasuhan. Kasi obviously, ito ay ginamitan ito sa social media. Nag-publish siya ng contest tapos hindi niya inonor. At mayroong damage on the part ni tatay. Obviously, sir, permanent na itong tattoo sa noo ni tatay. So obviously, may damage na po. Although, kung titignan po natin, siguro yung ibang mga abogado ay magsasabi ay ang applicable po dito is yung Article 21 po ng ating Civil Code na nakalagay doon na kung sino mang tao po na magkukos po ng injury, willful cause ng injury or loss sa isang particular na individual in a manner na contrary sa moral, sa custom, ay dapat makompensate po yung sino man po nang nagda-damage ng particular pa-contest po niya ito. Obviously ito, sir, ay may damage po ito kay tatay dahil sabi ko nga po, permanente na po itong tattoo na ito. But I understand nga, since inonor po nitong management yung kanyang pa-contest at binigay po yung kanyang 100,000. So I understand si tatay ay wala namang pong planong magkaso. But in any event na may mangyari po sanang ganito, ay sana po mag-ingat-ingat yung mga vlogger natin dahil sa kanila, sa paningin nila, ay joke lang ito. Pero again, pag may na-damage po na individual o grupo, they should be held accountable po. Ayun. So,
hindi lang basta ordinaryong prank. Pero with this situation ni tatay, ma'am, na ibigay naman, ayaw niya na magreklamo. So, hindi na rin makikialam ang Philippine National Police with this matter, ma'am. Kasi it's between Takoyaki at saka yung tatay. Mukhang okay na sila. Hindi na magrereklamo si tatay. So, hindi na rin papakialaman ng PNP ito, ma'am. Yes po, sir. Kasi kung magsasampa po talaga tayo ng kaso, sir, kailangan po talaga natin ng private complainant para po tumayo po yung kaso po natin. Alright. Okay. Sige. Maraming salamat po, Colonel Jean Fajardo, ang tagapagsalita po ng PNP. Good morning po. Good morning po, sir. Magandang umaga.